Alam nyo, may mga bayani sa kasaysayan natin na ang kwento hindi lang tungkol sa pakikipaglaban. Minsan, yung pinakamatinding kalaban, hindi mo pala inaasahan kung saan magmumula. Yan ang kwento ni Diego Silang, isang kwentong puno ng tapang, trahedya at pagtataksil. So bago tayo magsimula, may tanong muna ako sa inyo. Para sa'yo, ano ba talaga ang pinakamalaking banta sa isang revolusyon? Yung lakas ba ng hukbo ng kalaban? O yung kakulangan sa armas? O baka naman may iba pa? Isang bagay na mas malapit, mas personal, at mas masakit. Tandaan nyo yung tanong na yan ha? Babalikan natin yan. Okay, umpisahan natin sa simula. Kasi bago pa siya naging isang kinatakatakutang leader ng mga rebelde, si Diego Silang ay isang ordinaryong tao lang. Pinanganak siya noong 1730. Hindi siya galing sa alta sosyedad. Ang trabaho niya, isa siyang mensahero. Parang courier sa panahon natin ngayon. Biyaheng vegan, Maynila. Pero alam nyo, dahil sa trabahong yon, nakita niya mismo first-hand yung totoong kalagayan ng mga kababayan natin sa ilalim ng mga Kastila. Sa bawat paglalakbay niya, ito yung mga nakikita niya Hindi lang itong mga simpleng reklamo. Ito yung araw-araw na realidad ng mga Pilipino noon. Yung sobrang taas na buwis, yung sapilitang pagtatrabaho na halos walang bayad, at syempre, yung walang katapusang pang-abuso ng mga nasa pwesto. Para bang gasolina to na unti-unting bumubusos sa apoy na malapit ng magliyab. At sa gitna ng lahat ng to, nakilala niya si Maria Josefa Gabriela. Isang byuda pero matapang at may paninindigan. Ang pagsasama nila, hindi ito basta love story lang. Isa itong alyansa, isang partnership na magiging sentro ng isa sa pinakamahalagang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas. So ang tanong, paano nga ba yung isang mensahero naging leader ng isang revolusyon? Well, minsan kasi, ang pagkakataon dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Halimbawa, sa isang digmaan na hindi naman talaga sa atin. Eto na nga, noong 1762 may digmaan sa pagitan ng Espanya at Britanya. At boom! Nasakop ng mga British ang Maynila dahil dito biglang humina yung kapit ng Espanya sa buong Pilipinas. Nakita to ni Silang. Para sa kanya, hindi to gulo. Isa itong opportunity. Isang bintana na bumukas para sa pagbabago. At ang hiling niya, sa totoo lang, napakasimple lang naman. Sabi niya, alisin niyo yung mga kurap at abusadong opisyal at palitan niyo ng mga kapwa naming Ilocano. Reasonable, di ba? Pero para sa mga Kastila, ang simpleng hiling na to ay isang deklarasyon ng paghihimagsik. Agad siyang pinatakan bilang isang kaaway ng Estado. At dahil dyan, dito na nagsimula ang lahat. Dahil hindi pinakinggan yung mapayapa niyang pakiusap, nagdesisyon si Silang na, sige, kung ayaw niyong ibigay, kami na ang kukuha. Pagsapit ng Disyembre ng taon ding yon, wala nang atrasan. Pinamunuan ni Diego Silang ang isang malawakang pag-aalsa. Itinayo niya ang tinawag niyang Malayang Ilocos at ginawa niyang kabisera ang vegan. Imagine that! At bilang leader, grabe, napakagaling niya. Tingnan niyo to, matalino siya. Nakipag-alyansa siya sa mga British. Libo-libong mga Ilocano ang naniwala at sumama sa kanya. At isa sa mga pinaka-importante, pansamantala niyang tinanggal yung mga mabigat na buwis. Pinatunayan niya na kaya nating mga Pilipino na pamunuan ng ating sarili ng maayos. Pero, gaya ng sabi ko, ang mga kwentong tulad nito, madalas may malagim na twist. At ang pagbagsak ni Diego Silang, hindi to nangyari sa gitna ng digmaan. Nangyari to sa likod ng mga nakasarang pinto. Ito yung kailangan nating tandaan. Hindi kailanman natalo si Diego Silang sa isang patas na laban. Masyado siyang magaling, masyadong malakas ang suporta ng mga tao sa kanya, walang sundalong Kastila ang nakatalo sa kanya. Pinatay siya ng sarili niyang kaibigan. Yung sandatang tumapos sa buhay niya, hindi kanyon, hindi espada, kundi pagtataksil. So paano nangyari? Dahil hindi nila matalo si Silang sa labanan, gumamit ang mga Kastila ng ibang paraan. Humanap sila ng kahinaan niya. At ang ginamit nilang armas, ang tiwala niya. Isang kasama niyang nagngangalang Miguel Vicos na pinagkakatiwalaan niya ang binayaran para gawin yung trabaho.
Sa loob mismo ng headquarters ni Silang, binaril siya ng patalikod. At dito na tayo bumabalik sa tanong kanina. Ito na yung sagot. Ang pinakamalaking banta pala talaga ay hindi yung kalaban na kaharap mo, kundi yung kaibigan na katabi mo, ang pagtataksil mula sa loob. Pero yung pagkamatay ba ni Diego Silang, yun na yung katapusan ng laban? Aba, hindi. Dahil yung apoy na sinimulan niya, hindi basta-basta nawala. 33, 33 taong gulang pa lang siya nung pinaslang siya, napakabata. Isipin niyo na lang yung mga pwede pa sana niyang magawa, nakakapanghinayang, di ba? Pero hindi dito natapos ang lahat. Yung sulong na revolusyon, hindi nahulog sa lupa. Agad itong sinalo ng asawa niya, si Gabriela Silang. At mula noon, kinilala siya bilang Generala. Mula sa pagiging kaalyado, siya na mismo ang naging leader at buong tapang niyang itinuloy ang laban. Kaya yung sakripisyo nilang dalawa, hinding-hindi na sayang. Nagsilbi itong inspirasyon para sa marami pang henerasyon ng mga Pilipinong lumaban para sa kalayaan. Pinakita nila na kahit gaano kalaki ang isang imperyo, kayang-kaya itong yanigin ng pagkakaisa at katapangan. Kaya sa huli, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Based sa kwento ni Diego Silang, ano sa tingin niyo ang mas makapangyarihan? Yung mga armas at sundalo o yung hindi mabibiling katapatan ng mga taong pinagkakatiwalaan mo? Kayo na ang humusga.